Okay, good morning, good morning sa ating lahat. So ngayon po ay January 29, 2025, Wednesday. Okay, so ngayon yung tutorial natin is about paano ba mag-book sa JNT Philippines or JNT app. Okay, so punta na tayo dito. First, syempre kailangan mo mag-download ng JNT sa App Store or Play Store nyo. Then mag-sign in kayo doon. Okay, open natin. Okay, so bago tayo mag-book, sample booking lang yon, no? Hindi ko itutuloy yung submit nun ha, kasi pag tinuloy ko kasi yon, magi-schedule yun eh. So baka mamaya punta dito sa bahay, hindi naman ako nagpa-schedule. Okay, so bago tayo pumunta doon sa fill out na yan, ano ba yung order, create order, tsaka rates. Dalawa kasi yan eh. Okay, so dyan kasi makikita mo kung paano ba yung shipping fee, kung magkano ba yung magiging shipping fee ng customer mo o ikaw. Okay, so dito muna tayo sa rates. Okay, dito sa rates, estimate na shipping fee yung makikita mo, hindi yung kabuuang shipping fee pa. Okay, so okay, for example, origin, saan ka nang galing? Ako yung magpapadala, kung saan galing yung magpapadala. So ako kasi taga-Tunasan ako, Muntinlupa City. So magpapadala ako ngayon sa destination ng pagdadalhan. For example, sa may Kupang, Muntinlupa. Dun lang din, dito lang din. Okay. So ayan. Service type ko is standard lang, parcel, ayan. Weight ko is 0.5, sabihin natin 0.5 lang. Tapos pouch size ko is small. So nakita nga nag-blurred out siya. Kasi nga estimate na shipping fee ito. Ibig sabihin, naka-fix na yung magiging shipping fee niya kapag ito yung gamit mong pouches. Small, medium, large. Meron siyang specific na shipping fee na babayaran kada pouch. For example, sa small pouch, iba yung shipping fee ng pang small pouch, iba yung shipping fee ng pang medium, iba yung shipping fee ng pang large. Ganun yon. So, kaya yung blurred out kasi nga, estimate niya kung magkano yung magiging shipping fee. So, check natin. 60. Okay. So, 60 yung estimate na shipping fee from sa akin, Tunasan, papuntang Kupang. Pero kapag ito, tinanggalan ko, no pouch. Ayan, lalabas yung dimension. So, dyan kasi parang i-estimate naman nila kung magkano yung magiging shipping fee mo, depende dun sa weight, tsaka dun sa dimension, nang wala kang pouch size, nang wala kang pouch ng JNT, or box ng JNT. Okay, so, bago tayo mag-proceed, for example, naka-box yung yung parcel mo, i-volumetric nila yan. So, mahalaga na, alam mo yung weight, yung length, width, at height nun. Kasi doon magbabase talaga kung magkano yung shipping fee mo, regardless kung ano yung estimate na shipping rates. Mag-iiba pa kasi yan. Okay. So, sinasabi ko dito is, hindi mo talaga makikita pa yung fixed rate hanggat hindi mo alam yung niya, length, width, and height na. Ganun yun. Kasi na-experience ko na yun. For example, ako kasi may mapapadalhan ako ngayon, no? So, 11 kilos siya. So, wala siyang pouch size. So, kailangan ko ilagay yung length niya. For example, ang length nun is 28. Ay, hindi. Width pala yun. 38 pala to. Yung width ko is 28. Tas 37 yung height. Ay, 38 to. Ang length ko is 37. So, ayan. Nakita mo yung estimate niya is 11.25 kg. So, hindi ako nagbago ng location ng pagdadalhan ha. Dito lang din. So, ayan. Ito yung estimate ng shipping fee ng pagdadalhan ko. 495. Hindi pa po fixed rate yan. Kaya, mahalaga na kung kung magpapadala kayo ng malalaking items na may naka-box tapos walang pouch, kasi i-volumetric nila, mas maganda kung i-drop off nyo na lang kaysa pick up. Kasi doon sa drop off, mas makikita nyo kung magkano talaga yung mababayaran nyo. Kasi kapag pick up naman, wala naman kasi silang syempre wala naman dalang mga weighing scale yan, mga rider natin. Weigh bill lang, tsaka yung pang medida kung meron sila. Okay? So, ayan yun. Estimate niya is 495. So, yan yung estimate. Pero pwede pang magbago yan. Okay? So, mahalaga na doon sa create order, talagang sosobrahan mo minsan yung
yung lagay mo. Yan, para makita mo kung magkano talaga yung iaano mong parcel, yung shipping rate niya. So, estimate na shipping rate is 495, pero hindi pa po yan yung final. So, dito natin makikita yung final. Oops, sorry. Blurred out ko lang to kasi sa may order kasi, nagpaano kasi ako, dito. Magpapapick up kasi ako ngayon, napindot ko tuloy. Ayan. Okay. So, punta na tayo sa create order. Okay, ayan. Blurred out ko lang yung aking location. So, binuksan ko lang din yung location ko. Ayan, sa taas yun. Ayan. So, recipient. So, for example, tap mo dyan. Kunwari lang naman customer sample. Phone number 09, kahit ano na yan. Destination ko, for example, sa may Lubao, Pampanga. Tapos address ko, sample address. Hindi kasi pwedeng mawalan ng text yan, yung form. Kaya, yan. For example lang naman, hindi mo naman isasubmit. So, drop off pick up, parehas lang yan na magiging shipping rates mo. So, sa drop off, ibig sabihin, i-drop mo yung parcel sa nearest branch mo. JNT branch. So, pag nag-fill out ka, for example, ayan, item name, lagay mo kung anong klaseng item yun. Tapos, yung weight niya, for example, 6 kg. Tapos, quantity, kung ilang balot, isang balot lang naman ata yun. So, 1 lang yun. Item value, kung magkano yung item mo, for example, 210. So, may insurance fee ka na 5 pesos. Okay, itong item value, hindi yan yung babayaran ng customer mo. Tinatanong lang nila kung magkano yung item value mo. Magkano yung benta mo dun sa parcel mo. Okay? For example, 210 yung benta ko. So, may insurance fee siya na 5 pesos. Ito yung dumagdag, yung 5 pesos. Okay, goods, category, parcel. Pouch size. For example, ang pouch size ko is large. Tapos, remarks ka dyan. Lagay mo kung anong remarks mo. Tapos, finish. So, magiging estimate cost niya is 144. Then, kung walang voucher, it's 165. Okay, so, depende po yan kung tama ba yung kilo mo doon sa large pouch. Okay? Yung sa parcel mo, kung tama ba yung kilo ng parcel mo din. Okay? So, pwede pa magbago to. So, dapat alam mo talaga kung ilang kilo siya. Pero dahil naman naka-large yan, feeling ko naman kasi magiging fix naman yan kasi may pouches Kapag kasi hindi fix, walang pouch. Ayan. No pouch size. Pag walang pouch size, dyan, kailangan talaga na alam mo kung ano yung weight at yung dimension nung nung iyong parcel. Kung nakabox, lalo na kung nakabox siya. Pero kung nakabalot lang naman siya sa bubble wrap na itim, no need na alamin mo din yung dimension kasi hindi naman siya nakabox, hindi naman siya sobrang bigat. Papasok pa rin naman yan sa large pouch, yung 6 kg. So, ayan, wala akong pouch size. Finish natin. Mag-iiba yan. O, sige. Nag-iba siya. Iba kasi yung magiging shipping fee ng naka-pouch sa hindi. Yun yung difference niya. Okay? So, ayan yung babayaran niya. Yung total talaga na babayaran ng customer is 380 pesos. Worth 210. Tas 6 kg yung bigat. Paano po kung 6 point something? 6.9, 6.7. Di gawin mo na lang 7 para wala kang sobra. Kasi ganun din naman yung magiging yan. Madadagdagan lang yan. So, yun. So, nag-iiba po kasi yung shipping fee niya kapag hindi mo alam talaga yung pinaka-kilogram niya. So, mahalaga na alam mo. Ako naman, prefer ko lang to opinion ko lang. Mas maganda kung i-drop off mo na lang kapag malalaking bagay yung ipapadala mo na mga parcel, yung mabibigat talaga. I-drop off mo na lang. Kasi doon, mas makikita mo talaga yung weight. Mas malalaman mo kung magkano yung magiging shipping fee. Ganyan. Mababago pa yun Pero kung mga maliliit lang naman, may mga small, medium pouch size ka, kaya na yun ang pick up. So, yun lang naman yan. Okay? Ayan na. May information ka na, item description. Tapos pick up. Ganun din naman sa pick up. Tapos choose pick up time. For example, ngayon, pwede mo ipa-pick up ngayong araw yan. Pili ka ng oras. Pero sa amin, hindi nasusunod yung oras na yan. Minsan, hapon siya napipick up sa bahay. Pero yung day ng pick up, nasusunod yun. For example, ngayon ko binook. Ibig sabihin, ngayon yun mapipick up sa akin. Pero kung tomorrow siya mapipick up. Ganun lang yun.
Then, kapag sinubmit mo yan, syempre, pipirma ka muna dito sa baba. Check nyo lang yan, tapos pipirma kayo. Ayan. Signature. Tapos, pipirma lang kayo dyan, preview. Okay. So, pwede mo nang siyang isubmit. So, ayan. Pag sinubmit mo, may lalabas dyan na barcode. I-screenshot nyo yun. Kasi yun yung ipapakita nyo sa rider o kaya do sa drop-off location nyo. So, ganun lang po magpa-book sa JNT. Okay, hindi to COD. Okay. Pag ganito, ikaw yung magbabayad ng shipping fee sa pick up or sa drop off kasi hindi naman to COD. Yun. Okay? Kaya kung seller ka, sisingilin mo din doon sa buyer mo yung shipping fee na babayaran kasi ikaw mag-shoulder pa nun. Kapag magpapadala ka, ikaw magbabayad nun. Okay? Yun lang yun. So, yun lang naman. Ganun lang kadali mag-book sa JNT. Cancel ko na to, guys. Okay, discard. Then, kapag natapos mo na, nasubmit mo na, buto ka sa my order. Diyan mo makikita yung requesting pickup. So, kahit nag-drop off ka, requesting pickup pa rin yan. Yung nakalagay dyan sa taas. Kaya wag kayong malito. ON, ibig sabihin ng ON, order number. Order number yan. So, ayun. So, makikita mo yan. Pag pinindot mo yan, makikita mo kung ano yung mga information nung pinagdalhan mo. Tapos, completed do sa mga nakompleto mo. Nakompleto mo na orders. So, yun lang naman. Ganun lang po mag-book sa JNT, mag-check ng shipping fee. And isa lang masasabi ko na mahalaga na alam mo sakto yung weight ng parcel mo para sigurado ka na yung shipping fee is ganun yung babayaran. Okay? So, mahalaga na may timbangan ka din. Kung walang timbangan, estimate mo, then, yun na yun. Ganun talaga eh. Kailangan mo talaga, kasi ang JNT naka-base siya sa layo, sa location, tsaka sa weight ng item, kung magkano magiging shipping fee ng buyer or ikaw as a buyer. So, yun lang yan. Okay, so thank you so much. Kung may hindi naintindihan, comment na lang kayo at sasagutin ko na lang ng written. Okay, sana natulungan ko kayo kung paano mag-check ng shipping fee at kung paano mag-book ng parcel sa JNT. Thank you. So, yun lang naman guys. And don't forget to like and subscribe to our channel. And also, pa-follow na din and like ang ating FB page. So, ayan. Ito yung FB page ko. Thank you sa lahat na nag-like at follow tsaka sa mga bumibili sa store ko. Na-appreciate ko talaga yon. So, ayan. Dalawa po kasi yung binebenta ko. Nagbebenta po ako ng libro tsaka ng lip tint. Ayan po. Thank you so much. Ayan. Pa-like and follow na lang po sa ating FB. Ayan po yung itsura ng logo ko ng FB ko. Thank you so much po. Bye-bye.